Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Meron pa rin po tayong wando. Nandito pa rin, hawak-hawak ko lang. Nakatungkod lang po kung gano'n. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong si Harry Roque. At ito pong inyong senadora Amy Tambalina Marcos Duterte. Yung kanya pong speech doon sa naganap na event, yung festival po sa Ilocos, yung Tan-Ok Festival. Mukhang nagpabida-bida, nagdrama-drama na naman siya doon. Part of her speech on that festival is spoken and written in Ilocano. So hindi naman po tayo nakakaintindi ng Ilocano, pero meron po akong nakita yung sinusubaybayan nating magaling na vlogger at influencer, si Mr. Benji Contreras. Meron po doong mga nag-translate ng kanyang sinabi. Siguro mga Ilocano po, kaya tinagalog po nila. Pero meron po tayong kukuning video doon sa FB page ni pangalan nito ni Benji Contreras, na kung saan yung pong Tagalog portion lang po yung pinakita niya. So hopefully maibigay natin sa inyo yan, kasi nakakaasar lang mga kababayan. Ayan na naman si Senadora Tambalina, no? Nagmamagaling na naman talagang her name really magnifies who she is. Okay, so bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, ako po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Doon po sa nagsishare ng kanilang mga blessings through super chat, super stickers, and super thanks. Maraming salamat po sa inyo. And may God bless you all. At doon nga po sa ating mga warriors, sa mga comment section ng ating video premiere, maraming salamat po sa inyo. Sa dami nyo, hindi ko na kayo mababanggit isa-isa. Sana walang magtampo. Eto na po, unahin po natin itong si Harry Roque. No, itong si Harry Roque naging full-blown anti-Marcos ito. No? Dati kasama pa ito ni Pangulong Marcos sa kanyang legal team, yung sa tungkol sa ICC, no? Nandiyan si Menandro Guevara, si Justice Secretary Boying Rimulya, si JPE, siya, pero biglang nung pumasok sa SMNI, ayun, naging anti-Marcos. Talaga naman pong talagang original anti-Marcos yan, no? At panay nga ang batikos niya tungkol sa posisyon ng gobyerno sa ICC. Ang tigas ng ulo no? Talagang ipinipilit pa rin ang gusto niya, no? At tulad nga po nitong sa Politico, no, yung head, isa po sa article nila, walang isang salita. Harry Roque slams Marcos flip-flopping but wants help versus ICC. Kung iintindihin natin ito, kinakastigo niya po ang Pangulo. Sinasabing walang isang salita ang Pangulo. Ano ba bakit walang isang salita ang Pangulo sa'yo? Baka ikaw ang walang isang salita. Ikaw ang flip-flopping. Ikaw ang selfish. Ikaw ang isang political butterfly. No? Hihingi ka ng tulong pero kinakastigo mo ang Pangulo. Ayan ang sabi niya, no? Harry Roque slams Marcos for flip-flopping but wants help versus ICC. Kailangan mo pala ng tulong ng gobyerno, lalong-lalo na ang Pangulong Marcos, pero sinasabihan mong walang salita. Flip-flopping. Gago, di ba? Ikaw ang flip-flopping. Ano ba talaga gusto mo? Hindi mo alam ang gusto mo, Harry Roque. And who are you? Di ba? Nakakainit ng ulo. Title pa lang, nakakainit na ng ulo, mga kababayan Kaya nararapat talaga na tinanggal yung asawa niya sa board ng Pag-ibig Fund. 'Di ba? Tama lang 'yun. Karma 'yan sa iyo. Anong pinagsasabi nito? Kulang sa pansin. KSP nagpapapansin. Akala mo naman papansinin siya ng Pangulo. Buti na lang di siya pinapansin. Ano ba ang posisyon ng Pangulo diyan sa ICC? Bakit ka nagngangaw-ngaw? Diba? Sabi ng Pangulo, I will reiterate for 100 times. At paulit-ulit din natin itong sinasabi tungkol sa ICC kung ano ang sinabi ng Pangulo. Diba? The government will not cooperate with the investigation of the ICC. After that, ano ang sabi ng mga kapulisan? Sabi ni Menandro Guevara,
Sabi ni Justice Remulla, sinabi na nila, naglabas na sila ng statement. Ano pa ang gusto mo? Hindi nga makiki-operate ang PNP na para kung maglabas man ng warrant of arrest dyan sa mga amo mo, hindi makiki-operate. Ang gobyerno, ang kapulisan, ano pa gusto mo? Motherfucker naman ito. Former presidential spokesperson has asked President Marcos Jr. to put into writing. What? Nakuha nyo? Ha? He is asking the president to put into writing his vow, yung pangako o yung promise not to cooperate with the ICC. Putang ina, wala ka palang tiwala eh. But, lambasted, kinastiko daw ang Pangulong Marcos for failing to keep his word on certain issues. Naku, Diyos mio naman, oh. Ang dami mo namang issues, Roque. In his February 17 column for the Philippine Star, Roque accused Marcos of having a penchant for changing tune on several national issues but claimed he did not wish to insult the president. Gago! Dito pa lang iniinsulto mo na yung sinasabi mong walang salita. Di po ba? Tapos nilalambas mo, kinakastigo mo ang Pangulo. Sino ka? Masyado kang spoiled, Roque. No? Quote, the issue has nothing to do with masikismo. It has everything to do with preserving our national sovereignty from foreign intrusion. Ayun naman ang ginagawa ng Pangulo eh. Di po ba? Yun ang ginagawa ng Pangulo. O ikaw, tanungin natin, sa dami ng naganap dyan sa West Philippine Sea, pero bakit yung amo mong BP Tamilmil hanggang ngayon walang nilalabas na statement? Huwag mong sabihin sa akin hindi siya presidente, wala siyang foreign policy. Bakit siya nakapaglabas ng statement sa Russia-Ukraine war? Bakit siya naglabas ng statement dyan sa Middle East war? At kung ano-ano pa. Pero pagdating sa West Philippine Sea, the intrusion of Chinese illegally there in our West Philippine Sea, wala kayong masabi. Tapos gagantuhin mo, it's not about masikismo, hindi yung pagkakalalaki. Ganon? Ganon, selective ka, Roque. Huwag kang gamol. Di po ba? Roque then proceeded to enumerate the issues where Marcos changed his stance, including charter change. O anong problema sa charter change? Ano? Ano ang sinabi ng Pangulo? Bakit walang karapatan ang isang tao na magbago ng pag-iisip? Maski na ikaw nagbago ka eh. Di po ba? Isang ebidensya. Salamat po kay Ginoong Benji Contreras. Eto, mga kababayan, ebidensya, yan video na yan, 16 seconds. Panoorin ninyo. I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. Ayan. Bago nung 2016 elections, huwag daw iboto si Digong na tinawag niyang murderer, self-confessed murderer. Nananawagan siya. Ano nangyari? Ano nangyari? Sinong flip-flopping? Sinong walang isang salita? Di po ba, mga kababayan? Ato pa, meron pang isang kasamahan niya. Bilang dating co-chairperson the Philippine Coalition for the ICC. Ito. 50 seconds video. Salamat po, Ginoong Benji Contreras. Maraming salamat po. Doon ko po kinuha yan sa FB page ni Ginoong Benji Contreras. Pagkakasama kami ni Attorney Harry Roque noon kasi siya naman ay isang professor para sa international humanitarian law, no? Na kung saan yan yung nagbabawal ng mga genocide, wars against war crimes, crimes against humanity. So, sumusuporta siya dyan kasi tinuturo niya sa UP College of Law mismo, no? Na masama yan, no? Ngayon, syempre, isang sad reality na sa ngayon ay ang sinusuportahan ay yung posibilidad na mabigyan ng warrant of arrest na si former President Duterte ang kinakampihan ni Attorney Harry Roque.
Nadinig ninyo? Dati siya, kasama siya dyan. Human rights advocate, si Roque. O, tama rin yung sabi ni Attorney Luke Espiritu dati nung debate nila sa SMNI sa Senador. Flip-flapper ka. You're singing hallelujah kung sino ang nasa power, doon ka kakapit. So, sino ang mas may integridad? Sino ang mas may isang salita? Sino ang walang isang salita? O ganun na lang sabihin natin, mga kababayan. Nung hindi pa presidente si Digong, hinihikayat mo ang mga botante na wag siyang iboto kasi siya ay mardirer. Ha? You are truly a human rights advocate. Nagsalita na yung dati mong koko person, kasamahan mo. Pero ngayon, ano nangyari? You are defending the very person you are campaigning against before the 2016 election? Ngayon, kakampi mo na? O, ano nangyari? Bakit hindi natin dinggin yung mga aligasyon sa iyong among Duterte? Paano po yung karapatan ng mga pamilya ng biktima? Paano magbibigyan ng hustisya yung mga biktima ng extrajudicial killing? Nasaan ka? Di po ba? Nasaan ang posisyon mo? Noon, kinakastigo mo ang murderer. Now, you are protecting a murderer? Tapos, inuutusan mo ang Pangulo na put in writing yung sinabi niya about sa ICC jurisdiction and coordination at kung ano-ano pang sinasabi mong issue ng Pangulo sa charter change. Unang-una, he is the president. And who are you? Sino ka? Di ba? Yan ang isipin mo, Roque. Wala kang kapangyarihan magdikta sa presidente. Kaya dapat lang nawala ka talaga sa gobyerno because you are the one who is a flip-flapper, hindi ang Pangulo. Unang-una, ikaw ang flip-flapper. Alam po yan ng madlang tao. Di po ba? O, yung cooperation daw sa ICC, patunayan mo. Nakiki-operate ba ang gobyernong Marcos sa ICC? Di ba? O, ito matindi. Strengthening the bilateral relations between China and the Philippines. So, what? Strengthening? Gusto nga nating magkaroon ng matinding relasyon sa China, pero anong ginagawa sa atin ng China? Di ba? Binubullshit tayo ng China, Roque. Huwag kang gamol. Yung mga mangingisda ang binabiolate ang human rights. Yung kalikasan natin sa West Philippine Sea ang nire-rape ng mga Chekwa. O ito lang bago, gumagamit sila ng cyanide dyan sa Baho de Masinloc. O, bakit hindi nyo makastigo? Bakit hindi kayo magbigay ng statement dyan? Di ba? Kung gusto nyo palang magkaroon tayo ng relationship sa China, China ang unang gumagago sa atin . Tayo na nga ang aping-api. Martir na nga tayo . Anong gusto mo? Pabuli ng pabuli? Magbabow down na lang tayo tulad ng amo mong ito, nagbow down? Na gustong ibigay ang Pilipinas sa China even though it's a joke? It's a bad joke. It's not a good joke. You freaking idiot. Nakita mo naman paano ka kumakampi sa China. Gago. Animal ka, Roque. Tapos daw, and resuming peace talks with the Communist Party of the Philippines. Anong gusto mo? Patuloy ang patayang Pilipino? Patuloy na dumanak ang dugo ng bawat Pilipino? Pilipino versus Pilipino? Human rights lawyer ka, Roque. Nasaan ka na? Nasaan yung prinsipyo mo? Nasaan yung pinaglalaban mo bilang isang human rights lawyer? Nasaan? Di ba? Nawala na ang prinsipyo mo? Ipinagkanulo mo na ang prinsipyo mo dahil kay Digong? Di ba? Kita nyo gusto niya strengthening bilateral relation. Ang China ang may problema, hindi tayo. Hindi nga sila marunong umonor ng 2016 arbitral ruling tapos sasabihin mo, parang tayo ang nagkakanulo, parang pabago-bago ang stance ng Pangulo. Ano ang sabi ng Pangulo? One China policy. Nag-a-adhere tayo dyan. Walang square inch of land na maaagaw sa atin. Pinaninindigan ng Pangulo. Meron pa rin tayong bilateral tie sa China kasi kung wala na, pinauwi na yung Chinese ambassador sa Manila sa China. Tapos, yung ating ambassador ni-recall na. Hindi. Wala kang mapakitang ebidensya dito, Roque. Di ba? Mas kausapin mo pa si PCG, spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela.
Mas matalino pa sa'yo yun. Dahil alam nilang nagaganap sa West Philippine Sea. Di ba? Kung i-acknowledge lang ng China yung ating arbitral ruling, di wala tayong problema. They can fish on our West Philippine Sea. Pero sa atin pa rin yun. Tayo pa rin dapat mauna doon. Hindi sila maglalagak doon ng kanilang mga barko. Talo nga sila eh. Lawyer ka, alam mo yan. Gunggong ka pala eh. Di ba? Grabe oh. On the issue of ICC, Roque said it only took Marcos 9 months to backtrack on his previous statement that the Philippine government will not cooperate with the tribunal in its investigation of the alleged human rights abuses. Indeed, the sudden change in the past. Nasaan yung policy? Naglabas na ba ng kautusan ang Pangulo na makikiko-operate? Ang gobyerno? Nakipag-usap ba ang Department of Justice? May prueba ka? Nakipag-usap ang PMP, nakipag-usap ang MBI, nakipag-usap ang Menandro Guevara? Nasaan ang prueba mo? Ang gusto niya mga kababayan ito formalizing the verbal order of the Chief Executive through a presidential issuance will make the policy binding and enforceable. Gago! Tanga ka! Alam mo maganda? Ang ipakausap sa'yo, Roque, para masupalpal ka, si Juan Ponce Enrile or si E.S. Lucas Bersamin. Para lalo kang malusaw sa kagaguhan mo. Gusto niya mga kababayan i-binding through letter para daw totoong yung sinasabi ng Pangulo. Ikaw pa lang walang tiwala eh. Di ba? Kung wala kayong tiwala sa Pangulo sa sinasabi niya, sinabi na ng Pangulo, sige, Rimulya, Guevara, go! Makipag-cooperate na tayo Ikaw, Roque, ikaw ang hindi nakakatulog sa gabi. No? Kung magaling kang lawyer, whatever the circumstances of it is, kaya mong idepensa yung kliyente mo. Maski na wala pang letter, binding dyan. Dahil magaling ka, you can defend them. Pero dito, nang hihingi ka ng tulong sa presidente, gago. Kung ako sa presidente, nek-nek mo, hindi kita papansinin. Sino ka? Para utusan ako na gumawa ng letter, i-bind daw sa isang formal letter o memorandum, gago. Diba? Animal, nag-uuto sa presidente. Nakaka-high blood, mga kababayan. Sa titulo pa lang, makakita mo ng gago eh. Takot siya eh. Diba? Kasi baka hindi niya kayang idepensa ang mga kliyente niyang Duterte. Si Bato, si Go, at sino pa. Diba? Kung confident ka naman, kung magaling ka naman palang human rights lawyer, why do you have to say that to the government? Why do you have to say that to our president? Again, who are you? Kung gusto mo, magpresidente ka muna, Roque. Ikaw ang flip-flapper. Ikaw ang butterfly. Evident po yan, Ayan, sabi ni Dr. Aurora Parong, co-chairperson the Philippine Coalition for the International Criminal Court. Nakasama ka niya. Alam nila na ikaw ay isang human rights lawyer. Pero what happened? Diba? Bakit ayaw nyo na malaman namin kung ano yung ginawa ni Digong? Kung totoong may EJK. Kung totoong walang EJK, bakit hindi kayo magpa-imbestiga? Tatakot kayo eh. Because the truth will set us all free. And if we know the truth, even though the truth hurts, then we become free. Diba? So kung ang truth ay wala palang kinalaman si Duterte, okay lang, wala. Then so be it. It hurts, but so be it. Kung may kinalaman siya, therefore, justice to those victims and their family. Ba't di mo magawa yan, Roque? Nasaan ang prinsipyo mo? You are lambasting the president, and the president already give his peace. But ayaw niyong pagkatiwalaan. Kasi kayo, mga wala kayong tiwala sa sarili nyo. Kayo ang mga walang bait sa sarili nyo. It reflects on who kind of person you are. You cannot be trusted. Yun. Di ba, mga kababayan? Tama, mali. You cannot be trusted. Yan. Eto pa, mga kababayan, salamat ulit kay kay kabayang Ginoong Benji Contreras. Sir, thank you po. Shout out na kita dito. Kung di pa po kayo nakapollow sa kanyang FB page,
million followers na po itong si Ginoong Benji Contreras. I believe kapatid po to ni Professor Antonio Contreras. Mahuhusay po itong magkapatid na to. Kaya subaybayan nyo po si Professor Antonio Contreras. Meron po siyang YouTube channel, yung usapang ano. Basta ganun, hanapin nyo na lang po. No? Si Professor Tonton. Tonton po ang nickname niya. Nakikitonton na lang po ako, Prof. Ha? At Ginoong Benji Contreras, maraming salamat po. Ito po kasi, ang hirap ko namang i-include dito yung 5 minutes video ni Senadora Amy Tambalina Marcos Duterte. Karamihan po Ilocano. Ang naintindihan ko lang po yung mga madaling maintindihan. Kasi may mga words naman na minsan ginagamit din sa Pangasinesi. Ako po nakakaintindi ng Pangasinesi, pero hindi ako makapagsalita. Naintindihan ko ng buong buo. Pero itong Ilocano, even though my wife is Ilocana, pinaririnig ko rin sa kanya. Pero nalilito na rin yung misis ko kasi tagal na, hindi kasi nagsasalita na. No? So, dito po kay Sir Benji, ginawa niya na lang po, kinat niya na yung Tagalog version. Pakinggan po natin mga kababayan. Gusto ko lang makuha nyo yung main points. Kung meron man dito, hahanapin natin dito yung nag-translate kasi meron po Suporta. Kilala ninyo ako, hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya, sumuko sa pamilya. Hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin kahit mag-isa. Kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kailangan kong lumaban para sa inyo, para sa atin, kahit ako ang pinaka-nasasaktan. Sana po, gaya ng pag-iisip ninyo, ako ay isang kapatid. Manang, may presidente kayo. Yun po, no? Actually, yung part na yun, nag-Ilocano na siya after that no? Pasensya naman po sa mga kababayan nating mga Ilocano, hindi natin. Kung gusto nyo, puntahan nyo na lang po yung video na kay Benji Contreras FB page, no? Yung mahaba, yung 5 minutes. Pero dito, yung part na yun, ito na naman tayo mga kababayan. Sabi ko sa inyo, yung pangalan ni Senatora Amy, it fits her. Bagay na bagay po sa kanya, mga kababayan. No, I think Amy is just an alias, also known as yung AKA niya. But it fits her. I think whoever coined her name Amy, yan ang nakita nila, no? Because of siguro napapansin nila, alam niyo naman yung matatanda, di ba dati? Yan. Papansin nila itong bata na ito, masama ugali. Itong bata na to, mabait ito. Ganyan po yung mga ano sa atin di ba? Ako, nararanasan ko yan. Itong bata na ito, galaw-gaw. Obserbahan kanila si Amy. Kung sino man po ang nagbigay ng pangalang Amy sa kanya, it fits her. Bagay na bagay sa kanya. Bakit po? Doon po sa maikling video na kinuha natin sa FB page ni Ginoong Benji Contreras. Again, sir, wag mo sana ako i-copyright ha. Salamat po. Talagang it's all about her. Lahat tungkol sa kanya. Ako. It's all about her. Hindi daw siya madaling sumuko, lalo na sa pamilya niya. Really? Pero bago natin yan na-expound, bakit ko sinabi it fits her? Her name. Amy. Sa previous vlog natin, pinahapyawan ko to. Pero ito na. Me. Sa Tagalog, ako. Me, ako. So, naobserbahan yan kung sino man ang nag-coin yan sa kanya, nagbigay ng alias na yan. Kasi di ba ano ba ang totoong pangalan ni Amy Marcos? Yung buong buo. Kung baga si Pangulo, kung si Pangulo ay Ferdinand Romualdez Marcos, ano siya? Di ba? Ano si Amy Marcos? Maria Imelda Josepa Remedios Romualdez Marcos. Ang haba naman pala. Maria ka pa pala.
Banal na banal yung first name mo, Maria. Maria. Maria, ina ng Diyos. Tatlong Maria. Maria Magdalena. Sino ka doon? Josepa, nako, pakapangalan mo pa yung sister-in-law ko. Imelda, pangalan ni Madam, Imelda. Kaya, Aimee. Ha? Sino man ang nagbigay ng alias mo na yan, o alias mo na yan, it fits you because of your narcissistic attitude. Ako, maski na mag-isa na lang ako, hindi ako sumusuko sa pamilya ko, ipaglalaban natin ang sambayanan, really? Are you really fighting for the sambayanan or for the Dutertes only? Remember mga kababayan, sinabi ko, lieutenant siya ng mga Duterte. But on this Tak-ok ba yan? Tak-ok? Dito sa Tak-ok festival na ito, ang hirap naman ito. Tan-ok. Ay, pasensya na po sa mga kababayan ting Ilocano, no? Diyan sa Ilocos. Tan-ok po pala. Sorry, I apologize. Diyan sa Tan-ok festival na ginanap diyan sa bayan nila. Ha? Hindi deserve ng mga kababayan nating marinig yung pinagsasabi niya. Because she is exalting, magnifying herself and self alone. Ang sabi nga diyan, marami na pong mga kababayan natin, mga Muslim, mga loyalista, ang bisit na sa kanya. Because instead na tulungan niya ang kapatid niya, ang tinutulungan niya ay yung mga Duterteng gustong pabagsakin ang kapatid niya. Diba? It's all about her. Kung narinig nyo, ako ay isang ganito. Ako, ng tatay ko, mga ganito. Kung narinig nyo, yung maikling video na yun, ito, may nag-translate ha. Ewan ko kung i-correct nyo to, mga nakakaintindi ng Ilocano, ang haba po ng translation na ito. Ha? Ito sabi niya, Ito po sir ang translation niyan, pasensya na. Tuwang-tuwa po ako na makauwi muli, yung sinasabi na ni Aimee. Ang hirap-hirap naman, Panginoong Diyos ko, pagod na. Pero kailan pa naghirap ang isang Marcos, marami nang naguguluhan at meron na ding nagtatampo sa akin, pero meron pa rin ang mga tuluyang sumusuporta. O, di ba? It's all about her. Ha? Hindi niya man lang in-amplify yung festival. Pinulitika niya. Kaya ang hirap talaga mag-imbita ng mga politiko sa mga ganyang festival. Kung maaari lang, wag na eh. Kung maaari lang, yung mayor at barangay tanod nyo na lang. No? Kilala ninyo ako. Ha? Hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya. Again, ako. Sumuko sa pamilya. Hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin kahit mag-isa. O siya na naman. Kahit ginigipit, siya rin. Kahit pinipigilan, siya pa rin. Kailangan kong siya pa rin. Lumaban para sa inyo. Really? Really? No. We have seen it. How you act. It's all about you and the Dutertes. You doesn't represent the whole Filipino nation. Sana kayo dyan po, no? Sa mga kababayan nan dyan, ng mga Iloko, o mga Ilocano, do you believe her? Hindi niya nga in-acknowledge ang festival na yan eh. Binabasa niya pa yung kanyang sinasabi. Scripted. Di po ba? Ha? Para sa tayo, kahit ako, it's all about me. Di ba? Being a narcissistic sometimes becomes a psychopath. Nagiging psychopathic ka na. Baliw ka na. Di ba? Ako ang pinaka masasaktan. Sana po, gaya ng pag-iisip ninyo, ako ay isang kapatid. Atin ang presidente natin,
isa rin akong senador, isa rin akong ina, puro ako. May pananagutan para sa susunod na henerasyon. At baka nakakalimutan din ninyo, isa din akong anak. Anak ako ng yumaong Ferdinand Ederlin Marcos. Yes, alam namin yan. Pero ngayon, duda na kami. Pwede ba magpa-DNA test ka? Tanong lang kung pwede para mapatunayan natin na totoo kang ang anak ni Apo Lakay. Ang pinagyayabang natin, itong sabi nung sumulat natin, Apo Lakay at hindi ko pahihintulutan na sirain na naman ang pangalang Marcos. Sino ba ang sumisira sa pangalang Marcos? Sino? Mga kababayan, sino? Sino ang sumisira sa pangalang Marcos? Kayo na ang mag-discern. Kayo ang magbigay ng opinion. Sino ang sumisira sa pangalang Marcos? Si Martin Romualdez? Sige nga, magbigay nga kayo ng instance na sinira ni Speaker Martin ang pangalang Marcos. Kailan nagsalita ng masama si Martin sa mga Marcoses? In public. Pinaghirapan nating ipaglaban ng Marcos mula pa nung bata pa ako. Masakit kung masakit. Mahirap kung mahirap, ang tama ay maitama, ang mali ay palagi pading mali. Mga kababayan, apat na dekada na naghihirap at kapwa kayo na lumaban, ang mga kababayan nating nagsisilbi sa gobyerno, inalis nila na walang pakundangan. Paano yun? Ano yun? Sino? Di ba? Di man lang sila naawa. Ang daming sundalo at pulis na taga-norte na inilasan ng uniforme at dignidad. At nung wala na ang tatay ko, historian pala Kumbaga, naghihistoryan ito mga kababayan. Sino ang mga tinanggal sa kasalukuyan ng Pangulo? Kung matanggal man sila, merong ibig sabihin may anomalya silang nagawa. Di po ba? Pero if you will understand this, it's all about the time of her dad. Na itatago at napapayang isang Ilocano. Ngayong nakabangon na tayo, sila hindi natin kasama nung panahon ng taghirap, mga hindi nagsakripisyo, ang mga nagpakasarap ng buhay, inaapi tayo. Sino yung umaapi? Sino? Ilabas mo pruweba. Sila ngayon ang naghahari-hari, gumagawa ng kayabangan at kawalangian at naninira sa lahing Ilocano. O sino? Sino? Yung Duterte? Di ba sila yon? Sino yung nagsabing bangag ang presidente? Sino nagsabing adik? Si Marcos. Sino? Sino nagsabing mag-resign ka na? Sino? Di ba? Banggitin mo para sa mga sumali sa giyera, noble people at mga apo natin na una na lalo na kay Tatang. Pinaglaban natin si Apo Lakay at ang karangalang bahagi sa atin, lalong-lalo na ngayon. Ay naku, istoryan po mga kababayan. Di ba? Nag-istorya o kininam ay me. Kung makapagsalita lang ako ng tuwid na Ilocano dito, nako, puro mura na lang siguro mga kababayan. Diba? Yan sabi nang nandito, yap, yan ang tamang translation, lalo na sa tampo ay iba sa galit. Tama. Tatampo lang to, hindi na pagbigyan mga kababayan. Bakit? Unang-una, nabito yung bill niya Yung Bulacan Exclusive Economic Zone doon sa bagong Bulacan Airport, binito ng Pangulong Marcos. Di ba? Hindi mo naman mapaliwanag paano tinanggal sa serbisyo. Sino yung mga naghahari-harian? Sino yung nagyayabang-yabang? Sino ang bumastos, bumalahura sa pangalang Marcos? Di ba yung amo mo? Yung tinitindigan mong Duterte? In public pa? Tapos hihilingin pang sumama sa prayer rally sa Cebu na hindi man lang nagsusori? Hindi man lang nagpapakumbaba? Tapos sasabi mo, hindi mo hahayaang masira ang pangalan ng iyong ama? Paano pala yung kapatid mo? Hindi ba rin ba siya anak ng iyong ama? Ikaw lang? Di ba nakita niyo yung pagiging narcissistic and psychopath? Baliw Feeling niya siya lang ang anak ng tatay niya paano pala yung presidente nating Marcos? Hindi ba yun anak ng tatay niya? May pinapahiwatig ka ba na hindi anak ng tatay mo? At nanay mo? Si Bongbong Marcos? At pati yung isa mong kapatid na si Irene Marcos na ikaw lang ang anak ng tatay mo? Ikaw lang? Di ba?
Nakita nyo yung kabastusan nito? Yung pagiging isang selfish niya? Kaya nga tama lang, bagay lang sa kanya yung pangalan niyang I, me. Di ba? I, myself, and me. Parang yung movie ni Jim Carrey, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi po yung Dumb and Dumber. Pwede rin sa kanya yon. Silang dalawa ni Tamil Mil. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber? Dumb and Dumber? O ganon. Tanga at tangengot. Dito po sa speech niya, tung talumpati niya dyan sa Tan Ok Festival, injustice po yan sa festival na yan. People doesn't need to hear that. Yung ranting mo, no. Hindi porket taga dyan ka, hindi porket naging gobernador ka dyan o senator ka dyan, hindi ka lang senator ng mga Ilocano, senator ka ng buong Pilipinas. Pero dyan, ipinakita mo lang ang sarili mong katangahan at pagiging selfish. No? Nararapat lang. Bagay na bagay sa'yo. Kaya salamat doon sa nagbigay sa'yo ng alias na I, me. It's all about you. The I, the me, and the E. The extra E is for what? Egotistical. Synonymous to what? Being a psychopath. If you cannot get your way, magtantrums ka, mambalahura ka, magtampo ka, magalit ka, sasabihin mo na lahat ng walang proper evidence. Tulad ng ginagawa mo sa investigasyon mo dyan sa PI na yan. E di PI ka. Diba? Tandaan nyo mga kababayan. Her name, I, me, suits her. Tama lang yan sa kanya. Talagang makikita mo ang kakapalan ng mukha mo. Uulitin natin, ibabalik natin sa kanya yung sinabi niya kay speaker. Walang gamot sa kapal ng mukha mo. At wala ring gamot sa mga taong egotistical, narcissistic, and led to psychopathic actions and thinking. Yan ka, I, me. Di po ba? O kayo mga kababayan, anong masasabi ninyo? Diyan po sa sinabi ni Amy at doon sa sinabi ni Roque. Di ba puro mga pro-Duterte, mga lieutenant ni Duterte, sila po ang sumisira sa administrasyong ito. O, namumuliti ka dahil baka may tatakbuhan sa 2025 at maagang pamumuliti ka para sa 2028. Alam nyo na ang gagawin nyo mga kababayan. Pwede ba i-ex nyo na ang mga yan? Itapo na sila tulad ng mga dilawan doon sa sewer kasi pare-pareho silang mga tae. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.